Pag sinabing hypo, mababa. Pag hyper din, mataas yung ventilation, kaya ang paghinga niya ay mabilis, parang nasusuffocate sa sobrang bilis, kaya hindi nakakadiretso yung oxygenated o yung oxygen papunta sa oxygenated blood. So kapag hypoventilation, nagkahabol siya ng hininga, malalim. So lahat yan, respiratory problem. Ano naman ang masama? Ano naman ang magiging side effect kapag labis yung oxygen? O sobrang oxygen. Magkakaroon ng, tama yun, mamamarahan ng baga dahil sobrang dahil ang hangin, ang nalalangkap natin, hindi lang po 100% oxygen yan. May kasamang carbon dioxide, yung 1%, galing yun sa oo, pero yung humidifier, may hangin, may tubig, nakasama yung paghangin. Dahil pag wala, pagdadry yung baga natin, hindi maganda. Kasi yung atmosphere natin, kasama yan ano. Yes. May hydrogen yan. May hangin yan. May tubig na kasama sa hangin. Kaya mayroong tinatawag dito na lagayan ng tubig o distilled water. Pang matagalan, kailangan ng may tubig. Pero kung ang kaso, mayroon po kasing cylinder tank na walang sa mga trauma na kailangan agad bigyan, naagapan agad ng oxygen, ma-administer agad. Pero pag mga long term, pang matagalan, kailangan mo may distilled water. Kasi magagasgas po yung trakya natin, yung baga natin, pagtatay. So, another problem na naman. So, kagaya na sinabi ko, ang pasyente na nangangailangan ng oxygen ay bigyan ng oxygen. Ang isang indikasyon na kailangan ng oxygen, mababa yung pulse, yung oximetry niya. Sinabing oxygen, doon sa dugo, capillary. Yun. Ang normal na oxygen natin sa dugo, yun ang porsyento. Dapat 100. 100, 99, 98, 97, kung 96, medyo inacceptable na yun. Lalo na pag 95. Kailangan mo na talagang lagyan ng oxygen. Pero siyempre, malalagyan mo yan kung dapat mayroong kang panuka. Which is yun nga yun, an important na pang vital sign. Kahit saan man, sa ospital. Pag pumunta ka sa ospital, yun din ang lalagay sa'yo. Eh dapat, sino na yung mayroon dito? Yan, merong adala mo. Patingin nga. Pang ano, dito po. May darap, may... Gamit nito, pagkabit, kailangan mayroong adjustable range. Hindi pwedeng wala. Pwede man 21. Hindi pwedeng wala kasi masasayang lang yan. Ganito kalaki na cylinder tank, ang tawag nito, ang size nito ay 20 pounds. Ganito kalaki, 20 pounds. So, gaano katagal po? Mayroon tinatawag dyan na computation yan. Oh. Ha? Na-discuss ko ito ng second pass, ng first pass. Diniscuss ko na yan. Nagbukod talaga ako ng maghapon na puro oxygen lang ang discussion ko.
Kasi ni-request ni Rolly. Ni Rolly, dahil nga sa hospital. Ang sabi sa akin, Kabi, kailangan ko po matuto yung yung sa oxygen. Kasi isang seminar do yun na may certificate. Sabi niya, nagagamitin niya sa ospital dahil siya ay nursing attendant. So dahil doon, sa tinuro ko sa kanya, naintindihan niya kung paano ang competition based dito sa naka-okit mo. Ano yung mga bawat letra niya, ano ang bawat number niya. May meaning yan. I-decode mo siya. Okay? So ngayon, summary lang. Paano yung kabit? Lagay natin. Kailangan may adjustable range para pagbukas mo, hindi sumingaw. Pero bago yan, bago mo pala ikakabit yan, ang pag-testing niya, ganito. Ano lang. Mabilis. Kung talagang may laman. Dahil baka mayroong nga dyan, display lang. Okay? So yun. Pag ganun kalakas ang pressure, may laman siya, pero konti. Pero pag ganun kalakas, mabilis na matulis, malakas yun. May medyo full yun. Okay? Yan. Seconds lang ang pag-check. Tapos, yan, then adjustable range. Hindi pwedeng walang adjustable range. Para humigpit. Dahil pag binuksan mo yan, sayang ang pera. Magkano ang pagpa-refill na ito sa 25 pounds? Sa 20 pounds, 500. 550. Ngayon, paano naman yung, well, lagyan mo nga ito ng tubig. Yan sa grate. Ayan sa tandaan nyo, para hindi kayo ma-ignorante. Dahil naisip nyo na lang yan, nakikita. Ang tanong nyo sa isip, paano ba gamitin yan? Tama o hindi? Ganyan, may nakasulat naman dyan na sibil eh. Kung hanggang saan lang. Upper, lower. Pag dito, sakto lang yan. Lower, kailangan mo niyang i-repeat. Yun. Tawag nito ay distilled regulator. Regulator po ito. Oxygen bag. Gauge. Gauge. Ngayon, malalaman mo kung full. Pag binuksan mo to, bago mo bubuksan pala, i-open nyo muna yan. Counterclockwise. Dahil pagka sinarado mo, medyo matagal pa. Same lang naman yan, nakabukas na yan. No? Yan. Then, pangalawa, nabubuksan nyo ito. Gauge, flow meter. Ganyan. So, aangat na to. Pagbukas mo pa lang nito, aangat na yan. So, dapat, nasa 100 to 2,000 ang full PSI, pound square inch. So, pangalawa, bubuksan nyo yan, counterclockwise pa rin. Counterclockwise, hindi pa kaliwa. So, hanggang saan ba ito? Yung tinatawag na flow meter. Ito yung liter per minute. Okay? Flow meter. So, depende na po yan sa gagamitin cannula. O ito, pag sinabing cannula, ito, ang tawag nito ay nasal cannula. Nasal, sabihin, sa ilong lang. Hindi cover yung mouth at ang ilong. Nasal. Yung distilled water talaga. Kawawa naman pagka criminal water. So, tamili diri ni Rabuhay. Importante, list yan. Bukit.
nasa loob ng septic tank. pero siyempre, may effect yan eh. Siyempre, yung purity nito, yung level of power of hydrogen, pH, mas maganda. Kasi nahihili natin eh. Maganda sa bata. Pero kapag mababa, mababa yung pH, o acidic, sabi, mababa ang pH, below 7 o 8, o acidic na ang water. Okay? Pag power of hydrogen, 9 to 10, yan ang sapat. Inom natin. Okay? Alkaline water. So yun, nasal cannula. Dua sa akin yung bahay na niya. Kapag dinala mo. Bayad na yun. Saan ba dito ang nasal cannula? Kasi 1, 5, 10, 15. Ha? 5. Galing mo. 5. Hanggang 5 lang po yung nasal cannula. Kasi yun lang yun na kasi dito sa ilong natin. Kasi pagka ginamitan nyo ng TEM, ang flow meter niya, mas sobra, sayang. Paglanghap nyo, sayang ng 500 pesos. Natapon na. Yun. Pero pag malakas, kailangan ng malakas. Face mask. Nasa, pwede ito sa mga 8 hanggang 10. Sagot na. Yun pa. Hindi pa siya sagad. Kasi 15 eh. Pangalawa lang po ito. Depende pa rin sa assessment ninyo. Kung kinakailangan ng malakas na oxygen ang ibigay ninyo o mababa lang. Depende sa assessment. Ano ba yung epekto ko? Dahil magkaiba rin sa kailangan ng pasyente. Kung halimbawa ang pasyente ay due to suffocation, kaya nahilo, no? Nahilo siya. Sa unang assessment ay mababa yung oxygen level, nilalagyan muna ng nasal cannula. Pero kapag mga trauma, halimbawa, trauma, like threatening, agabuhay, kailangan muna ng high flow, which is ito or kaya yung Venturi. Yung Venturi mask. Asthmatic. Yung mas dahil sa asthma, pwede ito. Pagka asthmatic, ito yon. Kasi nilalagyan niya ng solution na Salbutamol Nebiol. pampausok. Yung mask. Pwede rin. Pwede rin. Pero kasi may gamot po kasi ang ano eh. Oh, yan. Dito ilalagay yung salbutamol o anong solution. Ilalagay mo. Yan, yan. Oh. Dapat hindi dito. Meron siya. Tawag dito. Pampausok. Nebulizer. 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 Meron yan. Kailan Ilan iba? Di rin na nagkakabit. Meron talaga sa nebulizer. dapat yan, sagad talaga. Alin? Ang ilalagay mo dyan. Depende depende sa face mask. Sa mask ang gagamitin mo. Ito pangalawa lang itong high flow. Mababang high flow, pangalawang high flow, yung pinaka high flow ay tinatawag na Venturi mask. Yung kamukha nito pero hindi ganito wala siya nalagyan kundi parang hose yung malaki. Malaking hose. Buo po talaga. Buo. Sagad na yon. Ibig sabihin 50-50 na yon. Parang Pagka mga minor ang problem lang, nahilo, parang ano na siguro. siyempre, Parang dumating yung pasyente, dumating ka, hindi mo alam yung ano, hindi ka mo talaga magbibigay ng high flow agad. Baka magkaroon ng kontra.
magkaroon ng kontrato sa baka masuffocate lalo. Kasi normal naman yung breathing niya. Normal naman ang respiratory niya, tapos bibigyan mo siya ng high flow. E di magsasalubong yan, mas lalo malulunod, high pressure. Ang magiging tendency niya, magkakaroon ng epekto doon sa lahat ng vital system. Yung ano po, yung mga nasusunugan, di ba, kadalasan usok yung... Yun, ano yun? Dahil sa usok na, suffocation na, kailangan mo na ng high flow. Opo, Para may labas na yung... high flow na ang kailangan nun. Kasi tutulong